Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sinabi ng state-run Social Security System, SSS, nababawasan nito ang mga rate ng interes para sa sweldo at mga calamity loan, palalawakin ang pension loan upang isama ang mga surviving spouse pensioners programs, at magpapatupad ng microcredit loan facility sa pamamagitan ng mga third-party providers. Ang pinahusay na benepisyo ng mga miyembro na bahagi ng hakbang ng gobyerno na kilalanin ang mga manggagawang Pilipino ay inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa araw ng paggawa sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng SSS na ang bawas na interest rate ay para sa mga miyembro na walang availment ng penalty condonation sa 5 taon o sa mga may magandang credit quality. Ang target na pagpapatupad ng pinababang rate ng interest para sa mga programang ito sa pautang ay Hulyo 2025. Tulad ng inanunsyo sa unang bahagi ng taong ito, iminungkahi at nakuha namin ang pag-apruba ng Social Security Commission na pinamumunuan ng ating Chairperson Finance Secretary Ralph G. Recto na bawasan ang mga rate ng interest para sa mga salary loans at calamity loan. Mula sa kasalukuyang rate ng interest na 10%, ang rate ng interest sa salary loan ay dapat ibaba sa 8%, habang ang rate ng interest sa calamity loan ay ibababa sa 100%, sabi ni SSS President at Chief Executive Officer Robert Declaro. At tinitingnan din ng SSS ang pagpapalawak ng pensyon loan program upang isama ang mga nabubuhay na asawang pensyonado. Ang datos ng ahensya ay nagpakita na noong Disyembre 2024, merong 1.2 milyong surviving spouse pensioners na maaaring makinabang sa pinalawak na pension loan program na nakatarget na maipatupad sa Setyembre ngayong taon. Tinatanggap namin ang pangangailangan ng ibang mga pensyonado para sa access sa isang mapagkakatiwalaang pasilidad ng pautang, kaya pinapalawak namin ang PLP sa mga surviving asawang pensyonado. Ang pinakamataas na halaga ng pautang ay dapat PHP 150,000, sabi ni Declaro. Ang PLP para sa mga nabubuhay na asawang pensyonado ay sasakupin din ng credit life insurance, kasama ang insurance premium na ibabawas mula sa mga nalikom sa pension loan, PL. Sinabi ng SSS na titiyakin nito na sakaling mamatay ang nanghihiram ng PL bago ang buong bayad at matapos ang termino ng pautang, ang balance ng PL ay dapat naganap na mabayaran. Sinimulan na rin ng SSS ang mga talakayan sa mga kasosyong institusyong pampinansyal sa posibilidad ng pagpapatupad ng pasilidad ng microcredit loan para sa mga miyembrong may tenor sa pagitan ng 15 hanggang 90 araw. Sa kasalukuyan, dinadala namin ang ideya ng isang pasilidad ng microcredit loan sa aming mga kasosyong institusyong pinansyal sa pamamagitan ng mga pagpupulong at mga sesyon ng brainstorming, at tingnan kung matutugunan namin ang mga ganitong panandaliang pangangailangan sa pera ng aming mga miyembro. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!